Nang dumating si Mang Boy sa bahay ko, hating gabi na. Pawis na pawis siya, kahit malamig ang hangin ng gabi. Nanginginig ang mga kamay niya habang pilit na hinuhugot mula sa kanyang bulsa ang rosaryo. Kilala ko si Mang Boy mula pagkabata. Isa siya sa pinakamatapang sa amin, hindi takot sa alinmang hayop sa bundok, sa mga ligaw na baboy ramo, ahas, o kahit anong mailap na nilalang. Pero ngayong gabi, ibang klaseng takot ang bumabalot sa kanya. Kita sa mata niya ang sindak na hindi ko pa nakitang sumagi sa kanya kailanman. Anong nangyari, Boy? Tanong ko sa kanya habang inabot ko ang isang baso ng tubig. Dahan-dahan siyang humigop ng tubig, halos hindi ko marinig ang tunog ng paghinga niya. Halata mong hirap siya magkalma. Inupo ko siya sa isang bangkito sa veranda ng bahay ko, at doon nagsimula siyang magsalita. Sa boses niyang mababa at nanginginig, parang kinakalkal niya mula sa kaloob-looban ng kanyang alaala ang lahat ng nakita niya kaninang gabi. Tikbalang, Kap. Tikbalang, bulong niya. Ramdam ko ang bigat ng bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Hindi ko alam kung totoo ang narinig ko o inaakala ko lang. Pero sa paraan ng kanyang pagsasalita, walang halong biro o kwentong lasing ito. Nararamdaman ko ang kaba niya sa bawat salitang sinasabi niya. Sinimulan niyang ikwento ang nangyari. Ayon kay Mang Boy, gabi iyon na katulad ng dati, puno ng katahimikan at lamig sa bundok. Wala namang kakaiba. Sanay na siya sa gabi, sa dilim ng kagubatan, sa mga ligaw na tunog ng hayop na kadalasan niyang nadadaanan. Nakasanayan na niyang wala siyang kasama, mas komportable siyang mag-isa habang nag-ikot sa kagubatan. Nang gabing iyon, dumaan siya sa isang bahagi ng kagubatan na hindi niya madalas puntahan. Kailangan daw niyang hulihin ang isang baboy ramo na matagal na nilang sinusundan. May mga balita na malapit sa baryo nagtatago ang hayop na iyon. Pero habang palalim siya ng palalim sa gubat, napansin niyang hindi niya mabunot sa utak niya ang pakiramdam na may mali. Pakiramdam niya ipaulit-ulit siyang bumabalik sa parehong lugar, kahit na sa loob niya alam niyang diretsyo naman ang nilalakaran niya. Ilang oras na akong naglalakad, Kap, pero parang wala akong napupuntahan, sabi niya, habang tila iniisip ang bawat hakbang na ginawa niya ng gabing iyon. Parang laging bumabalik yung tanawin, yung puno, yung mga dahon. Alam mo yung pakiramdam na paikot-ikot ka lang, pero hindi mo alam kung paano nangyari. Sabi niya, huminto siya para magdasal. Naghinala siyang baka may masamang elemento sa paligid. Hindi naman ito ang unang beses na naramdaman niya ang kakaibang presensya sa gubat. Minsan, may mga nararamdaman siyang anino o tunog na hindi maipaliwanag, pero lagi niyang inaalis sa isip para hindi matakot. Pero ngayong gabi, iba. Parang may puwersang naglalaro sa isip niya, tinutulak siyang bumalik-balik sa isang lugar. Nagsimulang maging mas malinaw ang nararamdaman niyang takot nang makita niya ang mga bakas ng malalaking paa sa lupa, hindi paa ng baboy ramo, kundi ng isang nilalang na parang kabayo. Pero may kakaibang hugis ang mga bakas, hindi tulad ng normal na kabayo. Napatingin siya sa paligid at sinundan ang mga bakas. Nagtuloy-tuloy ito papunta sa isang malaking puno, at doon niya unang nakita ang nilalang. Kap, nasa puno siya, sabi ni Mang Boy, bumubulong na parabang takot siyang marinig ng kung sino man. Hindi ko akalain na totoo pala yung mga kwento. Tumigil siya saglit at uminom ulit ng tubig, halatang naiilang sa alaala ng gabing iyon. Ayon sa kanya, ang nilalang ay matangkad, mas mataas pa kaysa sa pinakamataas na tao sa baryo. May ulo ito ng kabayo, ngunit ang katawan ay parang tao. Kumikislap ang mga mata nito sa dilim, na parabang sinisilip ang bawat galaw ni Mang Boy mula sa itaas. Ang balahibo nito ay magaspang, at ang mga kuko sa kamay nito ay mahaba, parang naghahanap ng kakapitan. Pumapalakpak yung mga kabayo sa gubat, pero wala namang kabayo dito, di ba? Tanong niya, ang mga matay ng lalaki sa takot. Sa una, hindi gumagalaw ang tikbalang. Para bang pinag-aralan lang siya mula sa taas ng puno. Pero nang magsimula siyang umatras, bigla itong bumaba mula sa mga sanga, mabilis na parang hangin. Ramdam daw ni Mang Boy ang malamig na presensya nito sa bawat hakbang niya. Sundan ko raw siya, sabi ni Mang Boy, tila nanghihina ang boses. Nasa isip ko, saan ako pupunta. Pero alam kong hindi dapat ako tumigil. Hindi dapat ako bumigay. Kasi alam kong kapag huminto ako, baka hindi na ako makalabas sa gubat na to. Sabi niya, tumakbo siya ng tumakbo, hindi na inintindi ang mga sanga, ang mga dahon, o ang direksyon. Alam lang niya na kailangan niyang makalayo. Pero sa likod niya, ramdam niya ang tikbalang na sumusunod, bawat hakbang nito ay malakas at mabigat.
Hanggang sa naramdaman niya na unti-unting nawawala ang bigat sa paligid. Nang lingunin niya, wala na ang tikbalang. Kap, muntik na akong mamatay sa takot, sabi niya. Yung mga bakas ng kabayo, nawala na. Pero nandun pa rin sa utak ko. Alam kong hindi ko basta-basta malilimutan iyon. Nang matapos siyang magkwento, hindi ko alam kung ano ang dapat kong isipin. Hindi ako madaling maniwala sa mga kwentong engkanto at laman lupa, pero kitang-kita ko ang takot sa mukha ni Mang Boy. Para sa isang sanay sa gubat tulad niya, hindi biro ang makaharap ng ganoong klaseng nilalang. Simula noon, bilang barangay kapitan, nagpasa ako ng utos na bawal na ang kahit sino mang magpunta sa partikular na bahagi ng kagubatan na yon, lalo na sa gabi. Alam ko, marami pa ring hindi maniniwala sa kwento ni Mang Boy, pero bilang namumuno, tungkulin kong siguraduhin ang kaligtasan ng mga tao. Mula noon, walang nangahas na maglakad sa gubat kapag gabi. Pero sa tuwing makakakita ako ng mga bakas ng kabayo sa paligid ng baryo, hindi ko maiwasang maalala ang kwento ni Mang Boy, ang gabing hinarap niya ang tikbalang sa loob ng kagubatan.